Hello mga kamamshi, mga kapapshi, good morning. So, kagigising ko lang. So, wala akong gagawin ngayon, wala akong alis ngayon kaya dito lang ako sa bahay. So, good morning. So, kumusta ang mga morning nyo dyan? So, ako ito, medyo mainit na, no? Ang aga-aga pa lang ang init-init na dito sa amin dito sa isla. Ay, lagi ko ha? Ay, lagi padlock? Ay, lagi padlock. Oo. Ay, lagi padlock. Paul! So, kumusta ang mga nyo guys? Kumusta ang mga morning nyo? Ako ito, magkakapi pa lang. Dahil, kagigising lang. So, ito ang simple life namin dito sa isla. Wala. Kalipog mali mo. Kalipog. Asa na mo kwarta? Ang imong plate? Ha? George, ang 100? So, magkakape tayo. Mag-aano muna ako. Ano ba yung hinahanap mo? 50 pesos? Wala man. Iba ba yung binigay kong 100 sa'yo? O, asan yung may 50 pesos ka? Ano, yung papel? O kaya nga, asan mo nilagay? Yung anak ko, papasok na kasi siya sa school. Saan mo nilagay? Ha?
So guys, kape tayo. Mas gusto ko dito mas gusto ko dito kumain sa dirty kitchen kasi hindi masyado mainit. Sa loob kasi namin, sobrang init. Di kasi ako masyado gumagamit ng electric fan dahil kumbaga sa Bisaya pa ba, kabuhion ko, di ba? Or nagtitipid lang talaga, nagtitipid lang talaga ng kuryente. No, sinisikmura ako madalas. So, mas gusto ko dito. So, ano pa lang 7:30 pa lang pero sobrang init na. Grabing init ngayon ay. Mas gusto ko gusto ko na magtag-ulan. Ang aga pa lang, ang init na ng ulo, ay ang sakit ng ulo ko sa init. So guys, ang daming ito lang pala yung almusal ko. Energin, tsaka biskwit lang, ito lang. Ang dami nagtatanong sa akin. Ang dami nagtatanong, nagsisisi ba daw si Afam na nagpatayo ng bahay dito? Nagsisisi, parang hindi naman. Hindi nagsisisi kasi nung bumalik siya dito, itong uwi lang niya ngayon, sobrang komportable niya, sobrang ang laking tipid sa amin na hindi na kami nagre-rent. Hindi na kami nagre-rent ng mga tirahan, like mga condo unit or guest house. Kasi dati talaga as in nung pumunta siya dito, first time niya pumunta dito, doon kami nagstay sa Calix, no? So, magkano ang Calix condominium? Magkano ang isang buwan? 50,000. Oh, mura-mura na nga yun. Tapos, dito sa isla, 10 days kami. Magkano ang binayaran niya sa 10 days is 30,000. Kasi 3,500 ata ang nun. Parang ganon. 3,500 ata ang o 3,000 ba? Basta yung binayaran namin sa loob ng 10 days ay 30,000. So, diba, sobrang mahal. Sa bakasyon niya ng 1 month, sa loob lang ng 1 month, ang binayaran niya sa tirahan lang namin is 80,000. Siyempre, iba pa yung pagkain, iba pa yung mga groceries, at kung saan-saan pa kayo magpupunta. So, sobrang gastos. Kaya, kung nagsisisi ba si Afam na nagpatayo ng bahay dito, no. Sobrang happy niya kasi every time na uuwi siya ng Pilipinas, hindi na kami magre-rent, 'di ba? Tsaka malapit na siyang mag-retire, so ma-enjoy na niya yung bahay. Ang init. Malapit na yung dito sa amin. Malapit na yung San Juan. Naalala ko pala kahapon. Napag-usapan. Paano kami humantong? Paano nga ba kami humantong sa usaping pagtatayo ng bahay? Bakit ang bilis nagpatayo ng bahay ni Afam na kahit 1 month lang kaming nag-meet sa Pilipinas, first time namin, then pagbalik niya ng US, after 1 month, nagpatayo na kami kaagad ng bahay. Kasi, nung pumunta kasi dito si Afam sa isla namin, nakita niya yung lugar namin, sobrang ganda. Simple, pero sobrang ganda ng ng lugar. Sabi niya, ito yung gusto niya Ito yung gusto niyang tirahan pag tumanda siya. Kasi hindi kami yung tabing dagat talaga, pero malapit lang kami sa dagat. Walking distance lang. Kasi ayaw naman niya yung sobrang sa tabing dagat talaga nakatira. Pero ayaw din niya yung malayo. Gusto niya yung malapit pero hindi sobrang lapit. So, yung namin, ito yung tinatayuan ng bahay namin, sobrang talaga, sobrang sakto talaga doon sa mga gusto niya.
Yung malapit lang din kami sa lungsod, malapit kami sa bilihan, malapit kami sa lahat. So, gustong-gusto niya. Ito yung gusto niya. Yung kaibahan lang talaga dito sa amin, walang ano. Ang kaibahan lang talaga dito sa amin, walang big mall. Yung walang, kasi merong mga supermarket, mga ganyan, pero maliliit lang. Meron kaming Prince dito. Pero walang ano, walang yung mga kagaya ng SM, yung mga Gaisano, walang ganon, walang Jollibee dito. Pero pag pumunta ka ng city, hindi naman ganon kalayo kasi pag pupunta ka ng city, ano lang 5 oras. So para sa akin, hindi naman ganon kalayo ang 5 oras. Nasanay na ako no? But si Apam, gusto niya dito. Pag pumunta nga kami ng city, gusto niya kagad bumalik ng isla. Kasi dito, hindi stressful ang life. Ano lang, relax lang. Pagkagising mo ng umaga, makakalanghap ka ng sariwang hangin, makakalanghap ka ng, makakarinig ka ng mga huni ng mga ibon. Alam mo yun, kasama na yung roster. Kasama na yung roster. Tapos, but hindi ka guys sa city, dinig na dinig mo kaagad ang ingay ng sasakyan. Alam mo yon. So, gustong-gusto ni Afam dito. Kaya, never siya nagsisi. At paano kami humantong sa pagpagawa ng bahay? Nabanggit ko kasi sa kanya na, hindi, nung ano pa lang kami, nung nag-uusap pa lang kami online, na banggit na niya yan na gusto niyang sa isla mag-retire, gusto niya sa Philippines. Then, nabanggit na namin yung mga pagpatayo-tayo ng bahay. Tapos, itong lupa na to, inalok sa akin ng auntie ko. Sabi ng auntie ko, before ko pa na-meet si Afam, itong lupa na to, na downan ko na talaga to, nadownan ko na talaga to ng 80,000. 90,000 kasi nanghiram pa ako nun sa auntie ko ng pandagdag para madownan kasi itong lupa na to 1,500 square meter. Tapos 2 years to pay. So sobrang hindi siya ganun kamahal. At saka yung agent papayag lang siya kahit magkano yung ihuhulog mo. Basta matapos mo siya within 2 years. Nung huli na, nung nandito si Afam sa Philippines, hindi ko nabanggit sa kanya to Kasi nahiya ako. Kasi, baka sabihin ni Afam, bakit, first meet pa lang namin, bakit, inaalo ko na kaagad sa kanya yung lupa. Alam mo yun, nahiya ako. So, nangyari, nag-enjoy lang kami, nung nag-meet kami, nag-enjoy lang kami, ganyan-ganyan. Tapos, nung bumalik na siya ng US, sabi ko sa auntie ko, hindi ko na kayang hulugan to. Nahirapan akong maghulog. Kasi kahit sabihin mong magkano lang, hirap na akong maghulog. So, sabi ko sa auntie ko, siya na lang ang Kasi yung auntie ko nagtrabaho sa Singapore. Sabi ko sa auntie ko, ikaw na yung mag-continue maghulog kasi hindi ko na kaya. Yung auntie ko, nung time na yon, meron din siyang binabayaran na 2 lupa. Dalawang ibang lupa, iba. Kumuha din kasi siya, yung isa 500 square meter, yung isa 200 square meter. So, sabay niyang hinuhulugan monthly yon. So, kasi lang yun mga May ata yun, May. So, sabi ng auntie ko, pwede ko kuhanin yung lupa na yan, pero mababayaran ko by August pa. Yung agent, hindi siya papayag na August pa mababayaran. So, ang nangyari, kinausap ko yung agent, sabi ko, isusuli ko na nga lang, kukunin ko yung na-down ko, ganyan-ganyan. So, sinabihan ako ngayon ng agent ko na, sabihin mo sa apa mo, baka interesado siya, ganun ba? So, ako naman sabi ko, ayoko ate, nahiya ako kasi bago pa lang kami. Baka yung sasabihin niya.
sabi ng agent, try mo lang, malay mo, magustuhan niya. Sabi niya ganun. Kasi sabi niya, na ano na kasi yan eh, meron ka ng contract to sell. Sabi niya ganun. Ngayon, ang ginawa ko, ginausap ko si Afam. Kinapalan ko yung mukha ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, di ba balak mong magpatayo ng bahay dito sa Pilipinas? Baka gusto mong dito sa lugar na to. Ito na, nadownan ko na to, sabi ko sa kanya. Nadownan ko na to ng konti. Sabi ko, baka gusto mong ikaw nang tumapos. So, si Afam, nag-isip siya. Sabi niya, okay, ipakita mo sa akin yung area, ipakita mo sa akin gaano kalayo sa kalsada, gaano kalapit sa dagat, yung ganun. So, sabi niya, show me some pictures, show me some videos, I want to see the area. So, ngayon, pinakita ko sa kanya itong area na to, pinakita ko yung sa dagat, sa kalsada, galing dito, papunta sa dagat, papunta sa kalsada. So, pinakita ko sa kanya lahat. Ngayon, pagpakita ko sa kanya, nagustuhan niya. So, nagustuhan niya guys, nagustuhan niya talaga. Ngayon, sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng 1 week. Bigyan mo ako ng 1 week para pag-isipan ko. Kasi, nung time na yon magta-travel siya eh. Pupunta siya ng Texas. Kasi, ang darling ko, dito siya nakatira sa New Orleans, sa Louisiana. Tama ba yung pagkabanggit ko? Louisiana. So, pupunta siya ng Texas kasi dadalawin niya yung anak niya. Kasi magbe-birthday yung, hindi magbe-birthday. Pupuntahan niya yung anak niya. O, dadalawin niya yung anak niya. Tapos, di 1 week yun dapat, no? Pagdating niya ng Texas, mga 2 days pa lang, na siya. Sabi niya, okay, I decided, I'm going to pay that land. Sabi niya ganon. So, ang naalala ko nun, nagpadala siya ng pambayad kaagad. Pero ano pa yon? Kalahati lang muna yung pinadala niya. Dapat, dapat 2 years to pay to, diba? So, nagpadala siya ng yun? 60,000 ba yun? Basta pang dagdag sa hulog. So, ngayon, ang mangyari, gusto na niya, gusto na niya, magpatayo na kami ng gusto niya kaagad, magpatayo kami ng bahay. Tapos, hindi naman kasi pwede magpatayo ng bahay nang hindi pa bayad ang lupa, hindi pa tapos ang lupa. So, ang nangyari, dapat gagawa lang, dapat lang kami dapat dito eh. Maglalagay lang kami ng pader, yung temporary lang na fence ba. But, sabi ni Afam, kung magpapagawa siya ng temporary fence, magastos na yun, di ba? So, magastos na masyado. Kaya sabi niya, gusto niya kung magpagawa siya ng fence, yung permanent na. Kaso, hindi rin pwedeng magpagawa ng fence ng mga semento kung hindi pa nga tapos yung lupa. So, ang ginawa ni Afam, binayaran niya na kaagad. So, the next time na nagpadala siya ng pera, binayaran na niya kaagad yung lupa. So, natapos lang namin yung mga dalawang bigayan lang siya. So, tapos na kaagad yung May, unang bigay niya noon is May. Pagdating ng June, tinapos na niya kaagad yung natirang balance. Pagkatapos niya magbayad, kinabukasan, as in, kinausap ko na yung carpenter. Nagpatayo na kami ng fence. So, nag-start kaming magpatayo June. So, yun na kaagad, ang bilis-bilis lang. Kasi, gustong-gusto niya nga yung area eh. So, yun na guys, yun yung umpisa. So, dapat, nagpatayo na kami ng fence, no? So, nag-usap na kami about sa bahay. So, dapat, kainis yung langaw. Uy, isang langaw lang, pero nakakainis. So, dapat, originally, ang talaga namin balak is, gusto namin ng native na house.
gusto namin ng bamboo house. So, yun lang talaga dapat. So, ang mangyayari talaga dapat is ano lang, half cement, and then ang kalahati is ano na, mga bamboo na, ganon. So, ngayon, kinausap ako ng carpenter. Sabi niya sa akin, pag-isipan yung maigi kung gusto niyo ba talaga yung half cement, tsaka bamboo, or gusto niyo yung i-whole concrete nyo na. Kasi yung isla natin, palaging dinadaanan ng bagyo. Yun yung sabi niya. So, baka mamaya, pag malakas talaga yung bagyo, masayang lang yung ano nyo, yung bahay nyo. At saka sabi niya, yung bamboo, minsan, kanang kung anon ba, bukbukon. So, madaling bukbukon ang bamboo, sabi niya. So, pag-isipan nyo para hindi masayang yung pera. So, ngayon, nag-usap kami ni Afam. Nagsisearch siya, nanonood siya ng YouTube about sa weather namin dito sa Pilipinas. Saglit, na-atching ako. So, ang ginawa niya guys, palagi siyang nanonood ng YouTube. Nagre-research siya about dito sa weather namin. So, yun nga, sabi niya, totoo nga, na yung isla namin dito, Bantayan Island, is palaging nadadaanan ng bagyo. So, ang ginawa niya, nag-decide siya na, okay, whole concrete na namin. So, concrete na lahat. So, ayun na pag-usapan na namin, pareho kaming napag-desisyonan namin dalawa na go na kami sa whole cement kahit na medyo mainit. Kasi mainit kasi wala pang as in totally wala talagang mga puno dito sa paligid namin. Mayroon sa labas pero hindi naman talaga dito sa area namin, kaya dito sa amin medyo mainit pa talaga. So nung nandito si Apam, nakadepende na lang talaga siya sa aircon. But hopefully, makapagtanim tayo ng mga puno pa, no? Kasi medyo mainit. So, yun yung nangyari. Napag-desisyon na namin na yun na nga, i-whole concrete, at hindi kami nagsisi dahil nga, na kasi tong bahay, simula nung pinatayo to, mag 2 years na to. So, maraming bagyo ang dumaan. Pero hindi naman ganun kalakas. But, hopefully, wala talagang ganun kalakas, no? So far, gustong-gusto ni Afam, never nagsisi na nagpatayo ng bahay dito. Kasi, malapit na siyang mag-retire at may enjoy na niya yung niya dito. Yung, may enjoy na niya yung pinaghihirapan niya.